my beloved Boss Mike Severa. So ngayon mga kababayan pinagpipiestahan ho ngayon. Saan? Sa social media yan. Sino? Si Marcoleta. Ang bahat. Kita nyo mga kababayan ko ha? Pinagpipiestahan ho yan ngayon. Ito na. Anino? Nako. At ito na nga. Ayan mga kababayan. Piyestang-piyesta ang mga influencer, vlogger dito kay Marcoleta. Hindi ko ba alam kung bakit magkamukha silang tatlo ha? Parang mga kababayan, itong dalawa, tatay nila si Marcoleta. Kung titignan nyo ang mukha ni Defensor at ni Marcoleta, parang iisa. At mga kababayan, ganun talaga, hindi naman lahat magkakamukha, no? Hindi naman lahat perpektong magkakamukha yung magkakapatid. Merong gwapo, may mas gwapo, may pinakagwapo. Dito naman mga kababayan, siya kung sakali lang na magpapamilya sila, no? May pangit, may mas pangit, may pinakapangit. Di ba, no? Yan yun, no? Ito na, ang piyesta sa social media ng katangahan, ni Marcoleta, binanatan ng mga vlogger, influencer, at mga TikTokers. Pasok! Nako. At ito na nga. Senator Marcoleta at Mike Defensor, nasaan nga ba si Gutesa? Wala na. Nasaan na ang peking testigo na iniharap nyo? Oo nga, nasaan na? Tinatanong kayo ni Anino, nasaan na yung peking testigong pinaharap nyo sa Senado? Di ba? Hoy, nasaan? Boss Mike, sasabihin na naman nilang AI yan. Alin ba ang AI dyan? Hirap na nga akong pagandahing lalaki si Marcoleta. Mga kababayan, inedit ko yan ng kasama yung Botox tsaka filler. At tsaka arena. Sa totoo lang. Kaya ganyan ang mukha ni Marcoleta. Inedit ko ng AI, Tapos sinamahan ko ng Botox, filler, at saka 1 kilong arena, tinapal ko sa mukha niya. Ayan, kita nyo itsura. Hindi nakita yung mga biyak na parang nilindol yung mukha niya. Di ba? Tuloy. Nasaan na nga ba si Gutesa? Labas nyo na. Lalong-lalo na ngayon na kinumpirma na ng Manila RTC na peke ang affidavit na pinakita ng testigong hinarap nyo sa... Lagot ka, Marcoleta! Lagot ka, ikaw pasimuno! Nadamay pa si Mike Defensor, mga kababayan. Nadamay pa si Defensor, pasimuno dyan, syempre. Yung pinakamatanda. Sino ba pinakamatanda dyan? Wala namang iba kundi si Marcoleta. Diba? Sa tingin ninyo ba, ilang taon na si Marcoleta? Sige nga, kung tanggalin nyo yung buhok niya. Tanggalin nyo yung clip, baka mamaya hindi nyo tanggalin yung clip, masakit yun. Diba? Tuloy. Senado. Kaya ba pagkatapos niyang humarap ng 1 beses sa Senado, bigla na lang nawala at nagtago itong si Gutesa? Dahil alam naman niya na walang katotohanan ang mga pinagsasasabi niya. Correct! Senator Marcoleta, ano ba nga kasing agenda mo? Bakit nagharap ka ng peking witness sa hearing? Ano ba agenda mo, Marcoleta? Ang kapal ng buhok mo, Ano ba agenda mo? Marcoleta, magsalita ka, hindi yung babanat ka ng naghahanap lang naman ako ng katotohanan ka. Tapos pinipigilan nila, katotohanan ba yun? Kung katotohanan talaga hanap mo, hindi ka mamimaking panutsaka. Totoo, di ba? Kung katotohanan ang hanap ng isang Marcoleta, di sana hindi siya namimeke ng katulad niyan. Tama, mali.
Oh, tama mali. Di ba? Ewan ko ba rito? Olive Makapagali, ewan ko ba? Tanim ebidensya ang agenda niya. Ang problema, Bopols ang kinuha. Oo, kinarma si Marcoleta. Nako. Baka naman pwede. Mag-sorry ka doon sa attorney pinahiya mo, Senator Marcoleta. Baka lang naman. Siyempre, mag-sorry ka na. Dali na para hindi na ako magalit, idol na uli kita. Sabi ni Ninang Lili Tonini, bakit mahaba ang ads mo, Boss Mike? Sinusulit nila. Sayang yung binabayad nilang 17,000, 24,000 US dollar. Kaya susulitin nila yan. Sabi nila, hindi, sulitin namin. Mahal-mahal ng bayad namin dito sa vlogger na to. Oh. Di ba? Oh, sa susunod, ipopost ko ulit yung sweldo ko, ha? Ayoko naman na kasing para sa akin, wala naman yun eh. Sa totoo lang, nalilibang lang ako eh. Kaya pinopost ko eh, yung iba tinatago lang nila siguro. Ayaw nilang malaman na Ayaw nilang malaman na, ang laki pala ng sinisweldo ng mga to Pero, hindi ko alam bakit nagtatanong sila, ano daw ginawa ko. Bakit daw ganun kalaki sweldo ko? Nagtataka sila eh. Sabi ko naman, ewan ko, baka pati si YouTube eh. Natutuwa sa akin pag nag-vlog ako eh. Hindi kaya ganon? Solidad ko nanan, Iris Joy, Aurelia, hindi kaya ganon? Baka naman pati si Lolo YouTube, nanonood ngayon, shoutout natin. Shoutout kay Lolo YouTube. Oh, alam kong nanonood ka, kaya paborito mo akong... di ba? Sabi nung nila Chris Ulo, highest paid vlogger ni BBM. Mga kababayan, Ay, Lolo YouTube, shoutout sa'yo, thank you. Sige, okay lang. Pahabain mo yung mga ads ko kahit abutin ng 1 oras yan. Mga kababayan, pwede ba? Kapag ka may ads naman, huwag niyong i-skip. Huwag kayong magmamadali. Napaghahalatan kayong sabik na sabik kayo sa akin eh. Ay, nako. Di ba? Pwede ba? Oy, Alicia Duran, alam ko ini-skip mo yung mga ads. Oo. Baka naman sulitin naman natin yung bayad sa akin. Ni YouTube. Di ba? Kayo naman eh. Huwag kayong masabik masyado. Nasasabik yata kayo masyado sa akin eh. Ayaw nyo nang panoorin ba yung ads, di ba, Leonora Brown? Sa sobrang kasi, naku, tagal, gusto ko nang makita si Mike Cervera. Skip! Diba? Huwag ganon ha. Huwag nyo i-skip, no skip ads. Ayan, sabi ni Olive Makapagal. Siyempre ako pa. Sabi ko nga sa inyo, meron akong third eye at saka fourth eye. Premium. Nako, sabi rito. Premium sa akin, Boss Mark, kaya walang ads. Wag ka. Kay Mon Amor, naka-premium. Ay, wag ka na magpalusot, Leonora Brown, anong minsan? Gaano kadalas ang minsan? Di ba? Ito na mga kababayan ko ha. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Opo. Kung hindi pa ho kayo nakakapag-like, share, and subscribe, huwag niyo kakalimutan yan. Isang sandali na lang ho mga kababayan eh. Naabot na ho natin yung 1/4 para magkaroon tayo ng gold. Sabi ko naman sa kanila, sa inyo na yung gold, sa inyo na yung silver, sa inyo na yung kung ano pa man yan, platinum, bahala kayo. Wala akong paki dyan. Basta tuloy-tuloy yung sweldo. Di ba? Makakain mo ba yan? Yang mga plake na yan, inyo na yan. Di ba? Ito ba? Kume, ipasok mo na yung kume. Ano ang iyong masasabi? Pasok. Ito, Ito, pakinggan nyo si Kume, mga kababayan ha.
Kume, pasok. Rodante Marcoleta, maaaring makulong kasama ni Orly Goteza at hindi na muling makatakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Alak ka, maaari ka na palang hindi makatakbo. Kung nabigyan naman na ng pera ni Diskaya, di parang okay na yan. Di ba? Sabi ni Kume, mga kababayan ko, Rodante Marcoleta, nako, maaaring hindi na ito makatakbo dahil nga sa ginawang pamimeke ng dokumento na ipinasa mismo sa Senado. Kaya pala matatandaan ninyo, meron siyang binabanggit noon na binabanggit noon na sabi kahit naman wala na yung kahit na hindi mo na yan ipa-notaryo wala namang silbi yung notaryo na yan Natandaan niyo yun? Yung sinasabi ni Marcoleta, ano bang problema dyan sa notaryo na yan? Kahit naman wala yung notaryo na yan ano bang epekto niyan? Kasi nga bagong salta Hindi niya alam yung mga tuntunin na mahigpit pala na ipinagbabawal yun sa Senado na gumawa ka ng mga peke na mga dokumento. Kita nyo, mga kababayan? Kaya nagdidelikado. Sabi ni Kumire ito, mga kababayan, maaari daw nako, hindi na makatakbo si Marcoleta sa kahit barangay tanod. Takbo sa kahit anong posisyon sa Rodante Marcoleta, maaaring makulong kasama ni Orly Goteza at hindi na muling makatakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan bilang politiko. Yan po ay dahil sa mga pinagagawa po nila. Yan po, kakalabas lang po ng findings ng Manila Regional Trial Court, at nalaman po nila na pineke yung pirma dun po sa nagnotaryo dun sa sinumpaang salaysay. Pag sinabi mo sinumpaang salaysay, ibig sabihin nangangako ka na totoo yung mga pinagsasabi mo. Nakita naman po natin. Nasa TV, Kita kasi nga manunumpaan ganire, Di ba sabi ko sa inyo? Ako po ay nangangakong magsasabi ng pawang katotohanan lamang. Di ba? Patnubayan nawa ako ng Panginoon. Yun yung huling-huli. Tapos magsasabi ng pawang katotohanan, yung sinumpaan mo, peke agad. Sipin niyo yung mga kababayan ko. Yung sinumpaan mo, peke agad. Pero nanumpa ka na magsasabi ka ng katotohanan. Pero yung sinumpaan mo nga, yung pumirmang abogado sa notaryo, pineke nyo. Ako malamang si Marcoleta, nagmadali ito Nagmadali, mga kababayan. Diba? Nagmadali ito. Siguro, sige na yan, pwede na yan. Palulusutin na lang natin yan. Diba? Mga boploks naman yung mga senador dito. Pare-pares kaming boploks dito. Siguro yung mga kasama mo, si Bato, si Robin, diba? Yan, yung mga kasama mo, boploks. Nakalimutan niya yata na yung Senate President Tito Soto at yung si Ping Lacson na Blue Ribbon chairman, Blue Ribbon Committee chairman, mga batikang senador yan. Diba? Hindi niya naisip yun. Akala niya pwede. Ako, nagdududa dyan, malamang yung gawain na yan, matagal nang ginagawa ni Marcoleta yan. Ano ba? Kasi imposible ngayon lang niya ginawa yan. Mismo sa Senado pa. Paano pa kaya kung kapag ka mga kaso-kaso lang? Paano pa kaya kung sa korte-korte lang, mga kababayan ko? Sige nga. Diba? Tapos sabi ni Leonora Brown dito, sabi ni Leonora Brown, kapag notarize ang documents, tas fake, pwede gamitin yon para idemanda yung nagpa-notarize. Yun na nga. Baka nga ididemanda na nga raw, mga kababayan,
Ito, ang si Gutesa, ay mawawanted pa ho ito eh. Sigurado. At saka ho, ito, sino? Si Marcoleta. Patay tayo dyan, Marcoleta. Oo. O, yayain mo na si si Roque. Sabi mo kay Roque, uwi ka na, baby. Di ba? Oo, uwi ka na para sabay na tayo sa kulungan dalawa. Ha? Oh, mag-ayusan tayo ng buhok sa kulungan dalawa. Di ba? Oh, ayusin mo ang buhok ko, aayusin ko yang sayo. Ayos no? Ayos, mga kababayan ko, ewan ko ba. Okay, walang problema, sir. Skip lang. Ay! Huwag nyo nga i-skip, mabag. Huwag nyo i-skip yung mga, yung mga ads. Alam nyo, kapag ini-skip nyo yung ads, nagmamadaling kayo talagang masilayan ako eh. Ninang, ilang taon na ba tayo nagkukulitan dito? Ito na. Kita kung paano diniliver ni Gutesa yung mga pinagsasabi niya at halatang kasinungalingan, di ba? Kaya maaari pong makulong itong dalawang ito dahil nire-recommenda na kasuhan sila ng perjury, no? Perjury, mga kababayan, mabigat na kaso yan. Yung bang susumpaan nyo na totoo yung mga pinagsasabi nyo? Yung po bang mga kababayan magiging saksi kayo sa mga Naku mga kababayan, pagkayan eh. Oo, hindi. Napatunayang totoo. Naku mga kababayan. Oo, perjury yan. Kulong kayo. Oo. Principal na si Orly Gutesa at yung mga nagpresenta nga daw, di malamang si Rodante Marcoleta po yun. At ito po, ano po ba ang consequence kapag nakasuhan ka ng perjury? At ayon nga po, no? Ano? Kumi! Sige, tuloy. Sa ating batas sa Pilipinas, no? Kapag nakasuhan ka ng perjury, po yan, sako po yan ng moral turpitude na pinagbabawal sa Omnibus Election Code na tumakbo ka, no? Hindi ka makaka-file ng, hindi ka na pwedeng mag-run sa public. Hindi ka na pwedeng tumakbo kahit na kahit na anong posisyon sa gobyerno. Hindi lang ho siya politika. Kahit po maging secretary, USEC, ASEC, commissioner, basta po sa gobyerno, kahit po mag-janitor na lang, hindi ho pwede. Bawal na ho sa gobyerno ang isang ganyang klaseng tao. Yung, yan na nga, Republic Act 1159-4, increase the penalty for perjury and for a public official. And now, implicitly includes perpetual disqualification from holding any position to the government. Grabe mga kababayan ko. Yari yan. Tuloy. Office. Kung totoo nga pong guilty itong dalawang ito sa perjury, no, sa pagsisinungaling sa isang korte, no, daming nanonood, no, ang lakas naman ng loob nyo para magsinungaling sa amin, di ba? Kaming mga naghahanap ng hustisya dito sa flood control mess, no? Kayo. Ito, sa flood control scam, nais namin, ng katotohanan malaman kung sino talaga ang mga may pakanan yan. Yun lang naman. Kaya lang, kung ganyan lang ang gagawin ng isang Marcoleta, umpisa pa lang ng hearing, ginagawa niya na ng mga ganyang eksena na pamimeke ng pati witness, aasahan nyo? Tapos sasabihin nila, ginugulo daw nila. Ginugulo, na matuntun natin yung mastermind. Hindi kaya kayo yung nanggugulo? Kung kayo ay hindi nanggugulo at kung ang nais nyo ay yung tuwid na investigasyon para malaman ang katotohanan, bakit gumagawa kayo ng ganyan? Tanong ko lang. Di ba? Bakit gumagawa ng ganon, mga kababayan ko?
Ang kakapal ng mukha mga kababayan nitong mga, tulad ni Marcoleta, makapal ang buhok niya mga kababayan, ha? Ang kapal-kapal ng buhok ni Marcoleta. Hindi. Usapang peke mga kababayan ko. Baka akala nyo. Marami hong mga posibilidad at mga batas na nagawa dyan na dapat mapanagot. Yung magbenta ka nga lang ng peking mga damit, bag, o kahit na ano. Mga kababayan, ipinananagot sa batas. Yung pa kayang mga mambabatas na gumagawa ng batas ang siyang mamemeke at dayain ang ating mamamayang Pilipino. Pakisabi, Rachel Salonga. Love ko siya. Diba? Yun. Nagets nyo yung punto. Kayo yung gumagawa ng batas pero kayo yung lumalabag. Diba? Kayo yung gumagawa ng batas pero kayo yung unang-unang violator. Diba? Hindi na nga kami umiimig dyan. Saan? Sa kung paano ginawa yung piluka mo. Ay, nako. Wala na nga kaming imig dyan, wala kaming tutol dyan. Oo. Pero pwede ba? Siya paglimbag ng batas. Pwede ba wag niyong dadayain, ha? Dali mo nga yung piluka mo sa salon. Kukulayan ko. Anong kulay, Boss Mike? Kulayan natin ng green yung piluka mo. Green? Pwede ba yun? Oo, para, alam mo naman DDS yan, eh. Diba? Diba? Walang yan na yan, kulayan natin ng green yung piluka niyan. Ewan ko na lang, kundi, para makita nila na Sarang-Sara Duterte ka. Our beloved Boss Mike Cervera.